Hi! Kumusta? Ngayong video na to ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga natatanggap kong tulong galing sa gobyerno ng Canada noong taong 2023. Sana may ganitong tulong din sa gobyerno ng Pilipinas, no, sa mga tao sa atin. Talagang kahit papano ay nakakatulong sa mga bayarin, sa groceries at saka sa iba pa. Manood po hanggang dulo, lalo na po yung mga nagtatanong sa akin kung may mga natatanggap po ba akong tulong galing sa gobyerno ng Canada simula nung naging permanent residence ako. Ang una ay yung tinatawag na Canada Child Benefit. Pag meron po kayong anak na 18 years old below, ay makakakuha po ng tulong galing sa gobyerno pag kayo po ay eligible. Ang Canada Child Benefit ay nakadepende po kung magkano ang income sa household. Binibigay ito ng government ng Canada para matulungan ang pamilya sa mga pangangailangan ng pagpapalaki ng mga bata. Pwede po nating i-check sa www.canada.ca for additional information. At kung nais nyo pong malaman kung magkano ang matatanggap nyo po, ay i-click lang ang how much you can get at meron pong calculator dyan. At sundan nyo na lang po kung paano ang gagawin. Pero, hindi ibig sabihin na malaki ang nakukuha mong Canada Child Benefit ay marami ka ng pera. Isipin mo, Canada ay mahal. Maraming gastusin, maraming babayarin, at iba pa. Kaya parang wala din. Kaya naman, yung iba dyan sabihin, ang dami-dami mong pera. Lalo na yung mga taong hindi pa nakapag-abroad, ang iisipin talaga nila, mga taga-abroad, maraming datong. Yun ang problema. Diba? Ang kasunod po ay ang Climate Action Incentive Payment. Ito ay matatanggap mo every quarter. Nakakatanggap din ako ng Advanced Canada Workers Benefit. Hindi ko po sinabi na lahat makakatanggap nito. Siguro kung eligible ka, makakatanggap ka nitong mga benefits na ito. At meron pa akong natatanggap every quarter. Nakakatanggap din ako ng GST. Panoorin din po ang video na to kung makakapag-survive ba tayo kung minimum wage lang ang sasahurin natin dito sa Canada. Uulitin ko po itong mga benefits na natatanggap ko galing sa gobyerno ng Canada ay nakadepende po kung tayo ay eligible. Lahat po ng information, kung may mga tanong po tayo, since hindi naman po ako taga CRA, tayo po ay may mga katanungan about kung paano computein ang mga ito. Ang sagot ko po dyan ay hindi ko po alam, dapo akong kaalam-alam kung paano nila kino-compute ito. Maraming salamat po sa pagpapanood. Sana po may natutunan na naman tayong bago sa video na to. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify tayo sa mga susunod nating mga videos. Paki-like din, share at comment na din. At i-share ang ating mga experiences kung ano-ano pa pong mga natatanggap natin dito sa Canada para din po aware ang iba. Thank you po. God bless. Bye. Ingat.